Umaga nang makarating kami sa gilid ng isang lumang kagubatan. Tahimik, malamig, at tila may bumubulong sa hangin na hindi maintindihan. Sa gitna ng mga punong matanda, may isang dambuhalang puno, uugat-ugat at may malaking siwang sa katawan nito, parang bibig na naghihintay ng biktima. "Tara, silipin natin," aya ni Mark, ang pinakamatapang sa amin. Habang papalapit siya, napansin kong tila lumalalim ang dilim sa loob ng siwang, parang isang walang katapusang hukay na hindi naaabot ng liwanag. Naglakad siya papasok at bago pa namin mapigilan, naglaho siya sa likod ng makakapal na anino. Tinawag namin siya, ngunit tanging malamig na hangin ang sumagot na parang may nilalang na nagbabantay. Biglang sumingaw ang kakaibang amoy, bulok at mapait na pumuno sa paligid. Nang sumilip ako sa siwang, nakita ko ang mga anino sa loob, gumagalaw, parang may sariling buhay na naglalaway sa biktima. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw, saglit lang, tapos ay katahimikan na nakakakilabot. Sa gilid ng puno, may bakas ng mga kuko sa lupa, tila may kumapit, pilit na humugot palabas. Pero si Mark, hindi na namin muling nakita. Sa bawat gabi, naririnig ko pa rin ang mahina niyang tawag, na parang galing sa ilalim ng mismong mga ugat ng puno, naghihintay na muling makuha ang sino mang magtatangkang sumilip.